Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Tinatayang 1 milyong pisong halaga ng shabu na samsam mula sa habal-habal driver sa Iloilo. 3 kataong sangkot sa ilegal na pagpapalaglag ng sanggol, arestado sa Cebu City. At 2 lalaki, timbog sa pambubugaw ng mga kababaihan para sa serbisyong sexual, kapalit ng pera. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin na ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hawak na ng mga otoridad ang nakatalang rank 1 most wanted person sa Caba, La Union matapos itong maaresto sa ikinasang manhunt operation ng Caba PNP sa Bawang, La Union. Ang kabuuan ng balita mula kay Police Staff Sergeant John Del Supremo. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Caba PNP, katuwang ang mga operatiba mula sa La Union PIU at PIT La Union ng RIU-1, ang isang rank 1 most wanted person sa bayan ng Caba, La Union sa barangay Kinabite, Bawang, La Union noong Hunyo 21, 2025. Kinilala ni Police Major Clinton P. Amawan, hepe ng Caba Municipal Police Station, ang akusado sa alias na Danny, 70 anyos, isang makines at residente ng barangay Lasud, Caba, La Union. Dagdag pa ni Police Major Amawan, inaresto si alias Danny sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A Paragraph 1, kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code as amended by RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 kung saan walang piyansang inirekomenda. Agad siyang dinala sa Caba District Hospital para sa medical at physical examination at kalaunan ay hinihatid sa istasyon ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at kustodiya bago ito i-turn over sa korte na naglabas ng warrant. Samantala, ang matagumpay na operasyon na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Caba PNP laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kanilang komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Nasa kote ng Pasay PNP ang 5 suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Pasay City matapos magpositibo sa iligal na droga. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mika May Bahiwag.
Arestado ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station ang 5 individual dakong 5:30 ng hapon sa Barangay 29 Zone 5 sa Pasay City. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Pre, alias Jackie, alias Tisoy, alias Rap at alias Rom. Nakumpiska sa mga suspect ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at ang buy-bus money. Dinala sa Station Drug Enforcement Unit ng Pasay ang mga suspect para sa dokumentasyon habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay isa sa ilalim sa pagsusuri ng SPD Forensic Unit. Sila ay naharap sa mga kasong paglabag sa iba't ibang seksyon ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako ang iyong PNN correspondent, Patroluman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwa. Nasamsam ang mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu mula sa 3 individual sa isinagawang buy-bus operation ng pulisya sa lalawigan ng Bataan. Nagkipalit dyan si Patrolwoman Lixan Grace Saveran. May operasyon laban sa iligal na droga ang isinagawa ng Orani Municipal Police Station sa sitio Kawayan, Barangay Tugatog, Orani, Bataan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 lalaki, kabilang ang isang high-value individual. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, positibong nabilhan ng isang sachet ng hinihinalang shabu ng isang PNP posture buyer ang mga sospek gamit ang isang piraso ng 1,000 bilang marked money. Sa isinagawang protective search, narecover mula sa high-value individual ang isa pang sachet ng hinihinalang shabu at ang marked money. Tinatayang nasa humigit kumulang 54 gramo ang kabuang nasamsam na hinihinalang shabu na may standard drug price na 367,200 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Orani PNP ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag pa ni Police Colonel Salvadora, ang Bataan Police Provincial Office ay patuloy na nagsusulong ng kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lalawigan. Katuwang ang mamamayan, nananatili kaming tapat sa aming sinumpaang tungkulin para sa isang ligtas at drug-free na Bataan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Arestado ang top 7 most wanted persons sa lalawigan dahil sa kasong qualified rape sa isang isinagawang operasyon ng pulisya sa bayan ng Peñarubia, Abra. Ang report mula kay Patrolwoman Maria Ella Garcia. Ang rank 7 provincial level top most wanted person arestado sa 6 na kasong qualified rape ng isang menor de edad dakong alas 5 ng hapon sa barangay Dumayco, Peñarobia, Abra nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Ang nasabing operasyon ay sinagawa ng pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng Peñarobia Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain June S. Saliuan, Acting Chief of Police ng Peñarobia MPS, katuwang ang Police Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Abra Police Provincial Office, Regional Intelligence Division, Regional Intelligence Unit 14, Regional Mobile Force Battalion 15, 1st and 2nd Abra Provincial Mobile Force Company ng Abra PPO at Bangged Municipal Police Station. Ang suspect ay naharap sa 6 na bilang ng kasong qualified rape alinsunod sa warrant of arrest na inisyo ni Honorable Cristina Vergara Astudillo, presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 58 sa Bukay, Abra, na walang inirerekomendang piyansa para sa nasabing mga kaso. Ayon sa pamunuan ng Peñarobia PNP, ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pambansang pulisya laban sa mga kriminal na may mamibigat na kasalanan, partikular na ang mga sangkot sa karahasan laban sa kabataan, upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima ng karahasan. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia.
Sa pagpupugay sa mga naglingkod ng tapat sa hanay ng kapulisan, binigyang rekognasyon ng Eastern Police District ang 2 retiradong pulis at isang non-uniform personnel sa ilalim ng programang Salamat Kapatid. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Melin Loquias. Bilang pasasalamat sa mga kapulisan sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo at paglilingkod sa bayan, isang programa ang iginawad para sa 3 EPD retirees sa araw ng kanilang pagre-retiro. Ang nasabing programa ay pinasinayaan ni Police Colonel Leonard L. Luna, Deputy District Director for Administration ng EPD, kasama ang iba pang miyembro ng command group, mga district staff at dinaluhan din ng mga pamilya ng mga nagre-retiro. Ang 3 retirees na binigyang parangal ay sina Police Lieutenant Apolinar Abrihan Raquel, Police Staff Sergeant June Julian Ancheta, at NUP Mary Christine Javier Jimenez. Gayon din ang kanilang mga matatanggap na benepisyo sa ilang taon nilang pagsiservisyo at sa karangalang batid hindi lamang sa Eastern Police District kundi maging sa buong organismo. Mainit na mensaheng pasasalamat naman ang iginawad ni Police Lieutenant Apolinar Abrihan Raquel sa karangalang makapaglingkod sa bansa at sa mamamayan bilang alagad ng batas at ang makapagbigay ng serbisyo sa PNP na siyang nagsilbing pangalawa niyang tahanan at pamilya. Napalaki po ng naitulong ng PNP bilang pangalawang tahanan. Halos kalahati ng buhay ko ay naambag ko po sa serbisyo sa PNP. Yung disiplina natin sa paglilingkod ay bigyan natin pahalaga. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Melin Loquias, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loquias. Upang higit pang mapabilis at mapaigting ang pagtugon sa emergency at insidente ng krimen, isinagawa ng Police Regional Office 5 ang isang tabletop exercise bilang bahagi ng implementasyon ng kanilang 5-minute deployment strategy. Alamin ang report mula kay Patrolwoman Vanessa Sol. Sa serbisyo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III para sa mabilis na serbisyo ng pulisya, nagsagawa ang Police Regional Office 5 ng tabletop exercise and conference on the 5-minute response time strategy and deployment plan na ginanap sa Pro 5 Conference Room Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon na nagbigay diin sa kahalagahan ng maayos at napapanahong pagtugon ng pulisya upang matiyak ang agarang aksyon sa mga kritikal na insidente at emergency. Sinuri at ginaya ng mga pangunahing leader sa pagpapatakbo ang mga senaryo upang subukan ang kakayahan ng rehiyon na maabot ang pambansang target na tumugon sa loob ng 5 minuto sa anumang distress call o emergency. Nakatuon ang mga talakayan sa strategic deployment ng mga patrol unit, pinahusay na command coordination at ang paggamit ng geospatial mapping tool para ma-optimize ang mobility at presence. Ang inisyatiba na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagpupursige ng Police Regional Office 5 na mapabuti ang pagiging handa sa pagpapatakbo, panindigan ng tiwala ng publiko at ihatid ang serbisyong approachable, presentable at dependable. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Walang kawala sa batas ang isang habal-habal driver matapos makumpiskahan ng tinatayang 1 milyong pisong halaga ng shabu sa Ahoy, Iloilo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic De Palubos. Arestado ang isang habal-habal driver sa ikinasang bypass operation ng Ahoy Municipal Police Station sa NHA Pabahay, Barangay Tipakla, Ahoy, Iloilo. Nito lamang ika-21 ng Hunyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Ahoy Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain John Michael Dalipe, Chief of Police. Katuwang ang Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, at Iloilo Maritime Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias Bagtik, 42 taong gulang at residente ng Central Ahoy
at naitalang high-value individual. Na-recover sa naturang operasyon ang 9 na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 150 gramo na may standard drug price na tinatayang 1,020,000 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng matibay na dedikasyon at pagtutulungan ng komunidad at pulisya sa pagsugpo sa iligal na droga at pagpapalakas ng mga operasyon kontra kriminalidad sa buong rehiyon. Patuloy ang kampanya ng Philippine National Police sa pagtugis ng mga sindikato at paggamit ng mga makabagong taktika upang mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Tipalobos. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Lubos. 3 kataong naaresto sa Cebu City, kaugnay ng umano'y kaso ng intentional abortion o iligal na pagpapalaglag ng sanggol. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Nanatag ng operatiba ng Police Regional Office 7 ang 3 individual na sangkot umano sa iligal na pagpapalaglag ng sanggol sa isang entrapment operation noong Hunyo 19 ng taong kasalukuyan. Ilang araw matapos matagpuan ang 2 bangkay ng fetus sa Liloan, Cebu noong Hunyo 13. Ayon sa Pro 7, pinagsanip ang puwersa ng Regional Special Operation Unit, Regional Intelligence Division, Cebu City Mobile Force Company at Mabolo Police Station ang pagsagawa ng operasyon sa isang lodging house sa North Reclamation Area, Barangay Carieta, Cebu City. Bagamat hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng mga sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakumpiska mula sa kanilang mga gamit ng hinihinalang ginagamit sa abortion procedures gaya ng Cytotec tables, antibiotics, surgical tools, gloves, towels, lubricants, antiseptics, flashlights at marked money na ginamit sa operasyon. Batay sa Article 256 ng Revised Penal Code, ang intentional abortion ay isang krimen na may kaukulang parusang pagkakakulong mula 6 hanggang 12 taon, depende sa paraan ng pagkakagawa ng krimen. Iniimbestigahan din kung may kinalaman ng mga pamunuan ng lodging house sa iligal na aktibidad. Maaaring makasuhan ng ito at ipasara ang establishmento kung mapatunayang nagpabaya o sadyang nagbigay lugod sa naturang gawain. Hinikayat ng mga kapulisan ang publiko na maging mapagmatsyag at agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mas mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 7, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Dalawang individual ang arestado ng Regional Anti-Cybercrime Unit, Bangsamoro sa Cotabato City, Maguindanao del Norte dahil sa pambubugaw ng mga kababaihan para sa serbisyong sexual kapalit ng pera. Ang balita mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Walang kawala sa batas ang dalawang individual na sangkot sa pambubugaw ng mga kababaihan para sa serbisyong sexual kapalit ng salapi sa Cotabato City, Maguindanao del Norte. Batay sa natanggap na impormasyon ng mga otoridad, isang cellphone number ang natukoy na ginagamit ng mga suspect para sa kanilang iligal na gawain. Nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa nasabing numero at kalaunay ibinigay ng mga suspect ang kanilang Facebook account at pumayag na makipagkita upang ihatid ang dalawang babae na umano'y biktima ng human trafficking, kapalit ng halagang 2,500 piso bawat isa. Agad ikinasa ng Regional Anti-Cybercrime Unit Bangsamoro, katuwang ang Police Station 2 ng Cotabato City Police Office ang isang entrapment operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang suspect na ngayon ay nahaharap sa paglabag sa Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Nasa kustodiya na ng Rakubar ang mga suspect habang ligtas na nasagip ang dalawang biktima. Assalamualaikum. Ang human trafficking o pangangalakal ng tao
gamit ang internet ay isang seryosong krimen sa ilalim ng saligang batas na nasasaad sa Anti-Trafficking in Person Act at Cybercrime Prevention Act. Huwag basta-bastang magtitiwala sa mga online na nag-aalok ng trabaho, modeling, o maahalay na gawain kapalit ng pera. Maging mapagmatsyag at agad i-report sa otoridad ang kahina-hinalang aktibidad. Protektahan ang iyong sarili at ang iyong pagkatao. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Timbog ang isang drug personality sa isinagawang bypass operation ng Santa Maria PNP sa Davao Occidental. Tunghayan ng iba pang detalye mula sa report ni Patrolwoman Bernamay Lapuz. Personality sa isinagawang bypass operation ng Santa Maria Municipal Police Station sa Barangay Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental, nito lamang ika-22 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain J. Raywan L. Abadia, Officer in Charge ng Santa Maria Municipal Police Station, ang suspect na si alias Giovanni, 33 anyos, na residente sa Mabini Extension, Digos City. Na-recover mula sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 1.4 grams na may tinatayang halaga na 9,520 pesos, isang cellular phone at bypass money na ginamit sa operasyon. Ayon pa kay Police Captain Abadea, nahuli ang suspect ng mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station sa koordinasyon ng Davao Occidental Police Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency. Kasalukuyang ang suspect ay nasa kustodiya na ng Santa Maria Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy naman na ginagampanan ng Police Regional Office 11 ang kanilang tungkulin na sugpuin ang anumang iligal na mga aktibidad, layunin nilang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapuz, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapuz. Walang takas ang isang payong-payong driver sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Cotabato City. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Angela Bandarlibe. Arestado sa bypass operation ng isang payong-payong driver sa Purok Bronze, Poblacion 2, Cotabato City, nito lamang Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ng otoridad ang suspect na si alias Amir, 39 anyos, na residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula kay Amir ay isang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 5 gramo at tinatayang nagkakahalgang 34,000 pesos, isang Bajaj motorcycle na ginamit sa transaksyon. Naharap ngayon si Amir sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Cotabato City Police Office para sa karampatang disposisyon. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlibe, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago pa tayo magtapos, nais ko lang pong batiin ang OIC ng TV and Radio Production Section ng PICAG na si Police Captain Nomer Macaraig, nakabilang sa mga pulis na tumanggap ng JCI Ignacio Jimenez Awards 2025 ngayong araw. Congratulations po sa inyo, sir.
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinaaalala ang panawagan ng PNP Chief na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa inyong mga presinto sapagkat sila ay nasa inyong mga telepono, dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7, maaaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad. Sa panahon ng pangangailangan, 911 ang inyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.